Noong nakaraang taon, isang 67 taong gulang na lalaki ang pumunta sa isang kilalang urologist sa Maynila. Hindi siya merong malubhang sakit. Hindi siya nagrereklamo ng matinding kirot. Ang kanyang dahilan sa pagpunta ay simple. Naramdaman niya na hindi na siya ang taong kilala niya noon. Pagod siya ng mas mabilis kaysa dati. Ang kanyang enerhiya ay parang kuryenteng halos ubos na. At ang kanyang relasyon sa kanyang asawa na 30 taon nang magkasama ay nagsimulang mag-iba, hindi dahil sa away, hindi dahil sa hindi pagmamahalan, kundi dahil sa isang bagay na hindi nila maliwanag na mapag-usapan. Sinabi ng doktor sa kanya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi siya inireseta ng gamot agad. Ang unang tinanong ng doktor ay ito, ano ang kinakain mo araw-araw? Anong oras ka natutulog? At iniinom mo pa ba ang iyong kape tuwing umaga? Ang lalaki ay nagtaka. Ano ang kinalaman ng kape sa kanyang kalusugan? Ano ang kinalaman ng pagkain sa mga bagay na nararamdaman niya? At bakit ang isang espesyalista sa urolohiya, isang doktor na nag-aral ng maraming taon tungkol sa sistema ng ihi at reproductive health ng lalaki, ay nagtatanong tungkol sa almusal? Ang sagot sa mga tanong na iyon ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong marinig ang inyong karanasan. Nakaranas na ba kayo o ang isang lalaki sa inyong buhay ng pagbaba ng enerhiya, pagbabago ng mood o pagbaba ng lakas habang tumatanda? Isulat ito sa comments. Gusto kong malaman kung gaano karami sa atin ang tahimik na nagdadala ng ganoong karanasan dahil ang katahimikan tungkol dito ay isa sa mga pinakamalaking balakid sa tunay na kalusugan. Ang katawan ng lalaki ay hindi biglang nagbabago sa isang gabi. Hindi ito tulad ng isang ilaw na biglang napatay. Ang proseso ay matagal, paunti-unti at madalas ay hindi napapansin hanggang sa maramdaman na ng lalaki na malayo na siya sa kung sino siya noon. Ang agham ng pagtatanda ng lalaki, o kung tawagin sa medikal na larangan, ang andropause, ay isang paksa na lumago ng malaki ang pananaliksik sa loob ng nakalipas na 2 dekada. Hindi ito katulad ng menopause ng babae na may malinaw na simula at katapusan. Ang pagbabago sa lalaki ay mas banayad, mas matagal na proseso at madalas ay naaabot ng maraming salik, genetics, pagkain, stress, tulog at pangkalahatang gawi sa pamumuhay. Ang testosterone, ang pangunahing hormono ng lalaki, ay nagsisimulang unti-unting bumaba pagkatapos ng edad na 30. Hindi ito nangangahulugang lahat ng lalaki ay makakaranas ng mga problema. Marami ang nakakarating sa kanilang 60 taon at 70 nang may malakas na katawan at maayos na kalusugan. Ngunit ang pagbaba ng testosterone ay isang realidad ng pisyolohiya at kung paano natin ito tinatrato ay nakasalalay sa ating mga pagpipilian sa bawat araw. Dito pumapasok ang isang bagay na madalas na hindi pinag-uusapan sa mga konsultasyon sa doktor, ang direktang koneksyon ng pagkain, nutrisyon at mga natural na compound sa hormonal health ng lalaki. Pag-usapan natin ang cardiovascular system, ang sistema ng puso at ugat dahil ito ang pundasyon ng lahat ng sinasabi natin ngayon. Ang puso ay nagpapadala ng dugo sa bawat bahagi ng katawan. Bawat segundo, bawat minuto, kahit natutulog kayo, ang puso ay gumagawa ng trabaho nito. At ang dugo na daladala nito ay nagdadala ng oxygen, nutrients, hormones, at mga signal ng nervous system sa bawat organo, bawat tissue, bawat selula ng inyong katawan. Ngayon, ang mga ugat, lalo na ang maliliit na ugat na tinatawag na arterioles at capillaries, ay hindi simpleng tubo. Sila ay may kanilang sariling musculature. Mayroon silang kakayahang lumawak at lumipot depende sa mga signal na natatanggap nila. Ang kakayahang ito ay kritikal sa maraming proseso ng katawan. Kasama na ang mga prosesong nagaganap sa mga organo na sensitibo sa daloy ng dugo. Kapag ang mga ugat ay malusog, malumbot, maluwag at walang pagtitigas o pagbablockage, ang dugo ay dumadaloy ng maayos. Ngunit kapag nagsimulang mag-accumulate ng plaque sa loob ng mga ugat, kapag nagsimulang tumigas ang kanilang mga dingding dahil sa mataas na kolesterol, mataas na asukal sa dugo, o mataas na presyon ng dugo, doon nagsisimulang magkaroon ng problema ang buong sistema. At ang mga lalaki na may cardiovascular disease o kahit mga nasa maagang yugto ng cardiovascular risk ay madalas na nakakaranas muna ng mga pagbabago sa kanilang sexual na kalusugan bago pa man sila ma-diagnose ng heart disease. Ito ang isa sa mga pinakakritikal na natuklasan ng modernong kardiolohiya at urolohiya. Ang erectile dysfunction sa maraming kaso ay isang maagang babala ng cardiovascular problem, hindi lamang isang issue sa pagitan ng mag-asawa. Sinabi ito ng Dr. Michael Blaha ng Johns Hopkins School of Medicine sa maraming pagkakataon na ang pagbabago sa sexual na kalusugan ng lalaki ay maaaring mauna ng 3 hanggang 5 taon
bago maramdaman ang mga sintomas ng heart disease. Ang katawan ay nagbibigay ng signal. Ang tanong ay, nakikinig ba tayo? At ito ang punto kung saan ang kape at ang mas malawak na paksa ng nutrisyon ay nagiging kasing halaga ng anumang reseta. Ang kape ay isa sa mga pinakapag-aralan na inumin sa buong mundo. Sa nakalipas na 30 taon, daan-daang pag-aaral ang ginawa tungkol sa epekto nito sa katawan ng tao, sa utak, sa puso, sa atay, sa mga bato at sa hormonal system. At ang mga resulta sa kabuuan ay nagpapakita ng isang mas komplikado at mas interesanteng larawan kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. Ang caffeine, ang pinakakilalang compound sa kape, ay isang natural na stimulant na nagtatrabaho sa pamamagitan ng pag-block sa adenosine receptor sa utak. Ang adenosine ay isang kemikal na nagpapahiwatig sa katawan na oras na para mapagod. Kapag na-block ang adenosine, ang epekto ay mas malinaw na pag-iisip, mas mataas na antas ng alerto, at mas maayos na enerhiya. Ngunit ang caffeine ay hindi lang gumagana sa utak. Mayroon itong epekto rin sa smooth muscle tissue sa buong katawan, kasama na ang mga smooth muscles na nasa loob ng mga ugat. Sa ilang pananaliksik, natuklasan na ang caffeine ay maaaring magkaroon ng mild na vasodilatory effect sa ilang particular na tissue, na nangangahulugang mayroon itong potensyal na makatulong sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagpapahusay ng daloy ng dugo. Ang isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Epidemiology na sinuri ang datos mula sa mahigit 3,700 na lalaki ay natuklasan na ang mga lalaking umiinom ng 2 hanggang 3 tasa ng kape sa isang araw ay may mas mababang pagkakataon na mag-ulat ng erectile dysfunction kumpara sa mga hindi umiinom ng kape. Ang mga mananaliksik ay maingat na nagbanggit na ang kaugnayan ay hindi simpleng ang kape ay lunas. Maraming mga salik ang kasangkot, ngunit ang koneksyon ay makabuluhan at nagbibigay ng dahilan para sa mas malalim na pananaliksik. Bukod sa caffeine, ang kape ay naglalaman ng mahigit 1,000 iba't ibang chemical compounds, kasama na ang antioxidants tulad ng chlorogenic acid, quinines at polyphenols. Ang mga antioxidants na ito ay nagpoprotekta sa mga selula ng katawan mula sa oxidative stress, isang proseso kung saan ang mga free radicals ay sumasalakay at nagpapahina ng mga selula, kabilang na ang mga selula ng ugat at ng vascular tissue. Sa simpleng salita, ang mga antioxidants sa kape ay tumutulong na pangalagaan ang kalusugan ng ating mga ugat. At ang malusog na ugat ay nangangahulugang mas maayos na daloy ng dugo sa buong katawan. Dito nais kong ipasok ang pananaw ng isang espesyalista. Ayon sa mga urologist at cardiovascular specialist na nagsusulat para sa mga peer-reviewed na journal, ang pag-aaral ng koneksyon ng pagkain at sexual na kalusugan ay hindi na isang tabu sa medical na komunidad. Pinapalawak ng mga doktor ang kanilang mga tanong sa kanilang mga pasyente. Hindi na sila nagtatanong lamang tungkol sa mga sintomas, kundi tungkol sa buong pamumuhay ng pasyente. Sinasabi ng mga eksperto na ang tinatawag nilang vascular health optimization o ang pagpapanatili ng kalusugan ng mga ugat ay ang pinaka-epektibong paraan ng pag-iwas sa maraming sakit na nauugnay sa pagtatanda ng lalaki. At ang nutrisyon ay nasa sentro ng estratehiyang iyon. Kaya naman, kapag ang isang urologist ay nagtatanong tungkol sa kape, hindi ito simpleng usapan. Ito ay bahagi ng mas malawak na pagtatasa ng cardiovascular risk ng pasyente at ng pangkalahatang kalagayan ng kanyang vascular system. Ngayon, mahalaga ring idagdag at ito ay isang bagay na palagi naming itinatambol na ang impormasyong ito ay para sa kamalayan at kaalaman lamang. Ang bawat tao ay may natatanging katawan, natatanging kasaysayan ng kalusugan at natatanging pangangailangan. Ang anumang pagbabago sa dieta, pamumuhay o rutina ng kalusugan ay dapat palaging pag-usapan muna sa inyong doktor o sa isang kwalipikadong propesyonal sa kalusugan. Ang video na ito ay para sa impormasyong layunin lamang. Hindi ito kapalit ng medikal na konsultasyon at hindi ito isang diagnosis o reseta. Ito ay isang gabay para sa mas malalim na pag-unawa sa sariling kalusugan. Ngayon, lumawak tayo ng kaunti. Hindi lang kape ang pinag-uusapan natin, pag-usapan natin ang kabuuang larawan ng nutrisyon at kalusugan ng lalaki. Ang Mediterranean diet o ang pagkain na karaniwang nakikita sa mga bansang nakapaligid sa Mediterranean Sea tulad ng Greece, Italy at Spain ay isa sa mga pinakapag-aralan at pinaka-inirerekomenda ng mga doktor para sa cardiovascular at hormonal health. Ang dietang ito ay mayaman sa mga prutas, gulay, buong butil, legumes, nuts, langis ng olibo, isda at katamtamang halaga ng puting karne. Mababa ito sa red meat, processed food at refined sugar.
At kung ano ang napansin ng mga mananaliksik sa pamamagitan ng maraming klinikal na pag-aaral, ay ang mga lalaking sumusunod sa Mediterranean diet ay may mas mababang antas ng erectile dysfunction, mas maayos na testosterone levels, at mas malusog na cardiovascular markers kumpara sa mga sumusunod sa typical na Western diet na puno ng fast food, mataas na saturated fat, at mataas na asukal. Bakit? Dahil ang Mediterranean diet ay nagpoprotekta sa vascular health, nagpapababa ng inflammation sa katawan, at nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng katawan para mapanatili ang tamang hormonal balance. Pag-usapan natin ang ilang partikular na pagkain na may malakas na ebidensya ng kanilang benepisyo para sa kalusugan ng lalaki. Ang una ay ang mga pagkain na mayaman sa L-arginine, isang amino acid na natural na natatagpuan sa katawan at sa ilang partikular na pagkain. Ang L-arginine ay isang precursor ng nitric oxide, isang chemical na nagpapahintulot sa mga ugat na lumawak at magpahintulot ng mas malaking daloy ng dugo. Ang nitric oxide ay mahalaga sa maraming proseso sa katawan, at ang kakulangan nito ay nakalink sa cardiovascular problems at sa mga issue sa sirkulasyon. Ang mga pagkain na mayaman sa L-arginine ay kinabibilangan ng buto ng kalabasa, mani, almendras, manok, isda, tofu at itlog. Hindi kailangan ng mahal na supplement. Ang mga pagkain na ito ay makukuha sa merkado, abot kaya, at masustansya. Ang ikalawa ay ang mga pagkain na mayaman sa zinc. Ang zinc ay isang mineral na kritikal sa produksyon ng testosterone. Ang katawan ay hindi gumagawa ng zinc sa sarili nito. Kailangan itong makuha sa pagkain. Ang kakulangan ng zinc ay nakalink sa mas mababang antas ng testosterone, mas mahinang immune system, at mas mabagal na recovery ng katawan mula sa pisikal na stress. Ang mga pagkain na mayaman sa zinc ay kinabibilangan ng talaba, karne ng baka, kalabaw, manok, beans, nuts, at mga produktong gawa sa buong butil. Ang mga Pilipino ay mapalad. Marami sa ating tradisyonal na pagkain ay natural na naglalaman ng zinc, tulad ng monggo, sardinas, at iba't ibang uri ng karne. Ang ikatlo ay ang mga pagkain na mayaman sa vitamin D. Alam ng karamihan sa atin na ang vitamin D ay mahalaga para sa ating mga buto. Ngunit ang agham ay nagpapakita na ang vitamin D ay mahalaga rin para sa testosterone production at para sa kalusugan ng cardiovascular system. Ang isang malaking bahagi ng populasyon, kahit sa mga bansang maraming araw tulad ng Pilipinas, ay kulang pa rin sa vitamin D, lalo na ang mga laging nasa loob ng opisina o bahay at hindi nalantad sa araw. Ang mga mapagkukunan ng vitamin D ay ang direktang sikat ng araw, sapat na ang labas ng bahay sa umaga sa loob ng 20 minuto. Gayon din ang mga pagkain tulad ng itlog, sardinas, tuna at mga produktong pinayaman ng vitamin D. Ang ikaapat ay ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay kilala bilang good fat, yun para sa magandang dahilan. Ang mga fatty acids na ito ay nagpoprotekta sa puso, nagpapababa ng inflammation, at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Mayroon ding mga pag-aaral na nagpapakita ng positibong koneksyon ng omega-3 intake sa hormonal health ng lalaki. Ang pinakamataas na pinagkukunan ng omega-3 ay ang mga isda tulad ng salmon, mackerel, sardinas at tuna, mga isda na hindi mahirap makita sa ating mga palengke at tindahan. Ang mga buto ng chia at flaxseed ay mayroon ding omega-3 bagaman sa iba't ibang anyo. Ngayon lumipat tayo sa isang aspeto ng kalusugan ng lalaki na madalas na hindi kasama sa usapan ng nutrisyon. Ang kalusugan ng nervous system at ang epekto ng stress sa hormonal balance. Ang cortisol, yung stress hormone ng katawan, ay may direktang epekto sa testosterone. Sa simpleng pisyolohiya, ang katawan ay gumagawa ng parehong cortisol at testosterone mula sa parehong raw material, ang kolesterol. Kapag ang katawan ay nasa ilalim ng matinding stress, tulad ng trabaho, pamilya, pinansyal na alalahanin, o tumatagal na anxiety, ang katawan ay inuuna ang produksyon ng cortisol. At kapag mas maraming cortisol ang ginagawa, mas kaunting resources ang natitira para sa produksyon ng testosterone. Ito ang dahilan kung bakit ang matagal na stress ay maaaring magpababa ng testosterone levels kahit sa mga mas batang lalaki. Hindi palaging ito tungkol sa edad. Madalas ito tungkol sa stress, sa kulang na tulog, at sa pangkalahatang overload ng nervous system. At dito pumapasok ang isang mas malawak na pag-unawa sa kalusugan ng lalaki. Ang kalusugan ng lalaki ay hindi maaaring ihiwalay sa kanyang emosyonal na kalagayan, sa kanyang mga relasyon, at sa kanyang kabuuang kalidad ng buhay. Ang mga lalaking nagrereklamo ng pagbaba ng enerhiya at pagbabago sa sexual na kalusugan ay madalas na natutuklasan sa tulong ng kanilang doktor
na ang ugat ng problema ay hindi lamang pisyolohikal. Minsan, ang tulog na 6 na oras lang bawat gabi sa loob ng maraming taon ay sapat na para baguhin ang hormonal profile ng isang lalaki. Minsan, ang pagkakaroon ng hindi maayos na relasyon sa asawa o sa pamilya ay nagdudulot ng talamak na stress na nakakaapekto sa testosterone production. Ang katawan at ang isip ay hindi magkahiwalay. Ito ang isa sa mga pinakamahalaga at pinaka-understated na katotohanang medikal sa ating panahon. Nais ko ring pag-usapan ang papel ng tulog dahil ang tulog ay isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na gamot na mayroon ng ating katawan at isa rin sa mga pinaka-neglect na aspeto ng kalusugan. Ang testosterone ay pangunahing ginagawa ng katawan sa gabi sa panahon ng malalim na tulog, lalo na sa yugto ng tulog na tinatawag na slow wave sleep or deep sleep. Kapag patuloy na kulang ang tulog, kahit na 7 o 8 oras ang oras ng tulog ngunit mababaw at hindi malalim ang tulog, ang produksyon ng testosterone ay naaapektuhan. Isang pag-aaral na ginawa ng University of Chicago ay natuklasan na ang mga lalaking nagtulog lamang ng 5 oras sa isang gabi sa loob ng isang linggo ay nagpakita ng 10 hanggang 15% pagbaba ng testosterone levels. Hindi isang malaking bilang? Isipin na lang na ang natural na pagbaba ng testosterone dahil sa pagtatanda ay mga 1 hanggang 2% lamang sa bawat taon. Ang 10% sa loob ng isang linggo ng kulang na tulog ay katumbas ng 10 taon ng pagtatanda sa aspeto ng hormonal health. Kaya ang tulog, ang tamang tulog, ang malalim na tulog, ang sapat na oras ng tulog ay hindi luho. Ito ay medikal na pangangailangan. At ang kape, sa kontekstong ito ay may papel na ginagampanan. Ang caffeine ay may mahabang buhay sa katawan. Sa average, ang kalahati ng caffeine na nainom ay nananatili pa rin sa katawan pagkalipas ng 5 hanggang 6 na oras. Kaya ang kape na nainom ng alas 7 ng gabi ay malamang na nakakaapekto pa rin sa kalidad ng tulog ng hapon de noche. Kaya ang rekomendasyon ng mga doktor, kung iinom ng kape, mas mainam na gawin ito sa umaga at huwag na pagdaanin ang tanghali para maging ligtas ang tulog sa gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na mas malalim. Ang papel ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mag-asawa sa kalusugan ng lalaki. Ang medikal na agham ay matagal nang natuklasan na ang kalidad ng mga relasyon ng isang tao, ang kanyang mga malapit na relasyon, ang kanyang kasal o pagkakasamahan, ay direktang nakakaapekto sa kanyang pisikal na kalusugan. Ang mga lalaking may malapit, suportibo at maayos na relasyon sa kanilang asawa o kapareha ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng testosterone, mas mababang antas ng cortisol, mas malusog na cardiovascular markers, at mas matagal na buhay kumpara sa mga lalaking nag-iisa o nasa hindi maayos na relasyon. Hindi ito sentimental na pahayag. Ito ay nasusuportahan ng data mula sa maraming longitudinal studies, kasama na ang kilalang Harvard Study of Adult Development na nagsundan sa daan-daang kalahok sa loob ng mahigit 80 taon. Ang emosyonal na koneksyon ay may pisyolohikal na epekto. Kapag ang isang lalaki ay nakakaramdam ng ligtas, tinanggap, at minamahal, ang kanyang nervous system ay nasa tinatawag na rest and digest state, hindi sa fight or flight state. At sa estado ng kapayapaan at seguridad, ang katawan ay mas maayos na gumagawa ng mga hormones na sumusuporta sa kalusugan, sa enerhiya, at sa sexual na kalusugan. Kaya ang mga payo na ibinibigay ng mga urologist at ng mga sex health specialist ay hindi lamang tungkol sa pagkain at ehersisyo. Madalas kasama rin ang rekomendasyon na mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa, humingi ng tulong sa isang therapist kung kailangan, at ipahayag ng bukas ang mga nararamdaman, sapagkat ang emosyonal na kalusugan ay bahagi ng kabuuang kalusugan. Pag-usapan natin ang exercise dahil imposibleng pag-usapan ang kalusugan ng lalaki nang hindi binabanggit ang pisikal na aktibidad. Ang regular na ehersisyo, lalo na ang pagsasama ng cardiovascular exercise at resistance training, ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mapanatili ang malusog na testosterone levels, maayos na cardiovascular health, at maayos na erectile function habang tumatanda. Ang cardiovascular exercise, tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, paglangoy, o kahit simpleng pagjog, ay nagpapalakas ng puso, nagpapahusay ng daloy ng dugo, at nagpapababa ng cardiovascular risk. 3 hanggang 5 beses sa isang linggo, 30 minuto sa bawat session. Ito ang pangunahing rekomendasyon ng World Health Organization para sa mga matatanda. Ang resistance training, tulad ng paggamit ng weights o ng sariling timbang ng katawan, ay nagpapataas ng testosterone production at nagpapanatili ng muscle mass habang tumatanda. Ang pagkawala ng muscle mass na tinatawag na sarcopenia
ay isang normal na bahagi ng pagtatanda, ngunit ang regular na resistance exercise ay makabuluhang nagpapabagal ng prosesong ito. At ang kombinasyon ng dalawa, cardiovascular at resistance training, ay nagbibigay ng pinakakompletong benepisyo para sa hormonal health ng lalaki. Ngayon, nais ko pang idagdag ang pananaw ng isang doktor tungkol sa isang bagay na madalas ay pinag-uusapan sa mga konsultasyon, ngunit bihirang talakayin sa pampublikong discourse, ang papel ng alkohol at sigarilyo sa kalusugan ng lalaki. Ang alcohol, lalo na kapag ininom ng labis at regular, ay isang kilalang testosterone suppressor. Ang atay ay responsable sa pagpuproseso ng alkohol at habang abala ang atay sa prosesong ito, naaapektuhan ang kakayahan ng katawan na maayos na mag-regulate ng hormones. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang regular na mataas na paggamit ng alkohol ay maaaring magpababa ng testosterone levels ng hanggang 10% o higit pa. Ang sigarilyo naman ay isang direktang kaaway ng vascular health. Ang mga chemical sa tabako ay nagpapapigsa at nagpapatigas ng mga ugat, nagpapababa ng daloy ng dugo at nagdudulot ng oxidative stress sa vascular tissue. Ang mga lalaking naninigarilyo ay may mas mataas na panganib ng erectile dysfunction kumpara sa mga hindi naninigarilyo. At ang koneksyon na ito ay napatunayan ng maraming pag-aaral sa buong mundo. Ang magandang balita, at ito ay isang mahalagang mensahe ng pag-asa, ay ang katawan ay may kakayahang gumaling. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lalaking huminto sa paninigarilyo ay nagpapakita ng makabuluhang pagpapabuti ng vascular function sa loob ng ilang buwan lamang. Hindi palaging irreversible ang danyos. Ang katawan, kapag binigyan ng tamang kapaligiran at tamang suporta, ay may kahangahangang kakayahang magpanumbalik ng sarili nito. Sa puntong ito, nais ko ring banggitin ang isang mahalagang aspeto ng kalusugan ng lalaki na madalas na hindi sineseryoso, ang mental health. Ang depression at anxiety ay nagkakaroon ng direktang physiological na epekto sa hormonal balance ng lalaki. Ang mga neurotransmitters na kasangkot sa mood regulation, tulad ng serotonin, dopamine, at norepinephrine, ay may malalim na interaksyon sa endocrine system o ang sistema ng katawan na gumagawa ng mga hormones. Ang mga lalaking nagdurusa ng hindi nasuri o hindi nalunasan na depression ay madalas na nakakaranas ng pagbaba ng libido, pagbaba ng enerhiya, at pagbabago sa sexual na kalusugan. Hindi pangunahing dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa epekto ng depression sa kanilang hormonal at nervous system. Kaya ang paghingi ng tulong sa mental health sa isang psychologist, psychiatrist o counselor ay hindi kahinaan. Ito ay isang matalinong desisyon sa kalusugan, katulad ng pagpunta sa doktor para sa isang pisikal na sakit. At sa kultura nating Pilipino, kung saan ang lalaki ay madalas na inaasahang malakas at hindi nagrereklamo, ang mensaheng ito ay lalong mahalaga. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtanggi sa tulong. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang kilalanin ang iyong pangangailangan at humingi ng tulong para mapagsilbihan ng mas mabuti ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Balikan natin ngayon ang kape, ngunit sa isang mas malawak na konteksto. Ang kape, sa sarili niya, ay hindi isang lunas. Wala pong pagkain o inumin na solong makakalutas ng komplikadong isyong pangkalusugan. Ang katawan ay gumagana bilang isang sistema, at ang pagbabago ng sistema ay nangangailangan ng komprehensibong diskarte. Ngunit ang kape, lalo na kapag iniinom ng maayos, sa tamang dami, at walang labis na asukal o creamer na nagpapalala ng glucose at lipid levels, ay isang bahagi ng mas malawak na pattern ng pamumuhay na sumusuporta sa cardiovascular health. Ang tamang dami ayon sa karamihan ng pananaliksik ay 2 hanggang 3 tasa ng kape sa isang araw, hindi labis, hindi kulang. Ang pagdaragdag ng masyadong maraming asukal sa kape ay nagkakansela ng marami sa mga benepisyo nito, sapagkat ang mataas na asukal ay nagpapataas ng glucose level sa dugo, nagdudulot ng inflammation, at nagpapabigat sa cardiovascular system. Ang black coffee o kape na may kaunting asukal at mas mainam kung walang artificial creamer ay ang pinaka-nutritionally beneficial na paraan ng pag-inom ng kape. Hindi kailangang kape na mahal or imported. Ang simpleng natural na kape mula sa ating sariling mga lalawigan, ang Benguet Coffee, ang Sagada Coffee, ang Bukidnon Coffee, ay puno ng mga antioxidants at natural na compounds na makakatulong sa ating kalusugan. Nais ko ring sabihin ang isang bagay mula sa pananaw ng mga espesyalista, at ito ay isang mensahe na sana ay marinig ng bawat lalaki at ng bawat taong nagmamalasakit sa kanila. Ang mga urologist at mga espesyalista sa men's health ay hindi nakikita ang kanilang trabaho bilang simpleng pag-aayos ng problema.
Ang pinakamagagandang doktor sa larangan na ito ay nakikita ang kanilang trabaho bilang edukasyon, pag-iwas at partnership sa kanilang mga pasyente. Hindi sila naghihintay na may magreklamo, hinahangad nilang maabot ang mga tao bago pa lumala ang mga bagay. At ang mensahe na mulit-muli nilang inuulit ay ito, ang kalusugan ng lalaki ay hindi isang sorpresa. Hindi ito biglang nangyayari. Ito ay resulta ng mga pagpipilian sa pagkain, sa tulog, sa ehersisyo, sa pamamahala ng stress at sa kalidad ng mga relasyon. At dahil ito ay resulta ng mga pagpipilian, nangangahulugang mayroon tayong kapangyarihan. Mayroon tayong kakayahang baguhin ang kurso. Hindi mahalaga kung gaano kang edad ngayon. Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang mga pagbabago sa pamumuhay, kahit sinimulan sa ikalimang dekada o kahit mas huli, ay may makabuluhang positibong epekto sa kalusugan ng tao. Hindi huli ang lahat. Ang katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang tumugon sa pagmamahal at pag-aalaga. Tingnan natin ang isang bagay pa, ang papel ng hydration o ang sapat na pag-inom ng tubig sa kalusugan ng lalaki. Ang tubig ay bumubuo ng mahigit 60% ng ating katawan. Ang dugo mismo ay karamihan ay tubig. Kapag ang katawan ay dehydrated, kahit sa mababang antas na madalas na hindi nararamdaman bilang uhaw, ang viscosity ng dugo ay tumataas. Ibig sabihin, nagiging makapal ang dugo at mas mahirap itong dalhin ng puso sa buong katawan. Ang makapal na dugo ay mas mahirap dalhin sa maliliit na ugat. At ito ay nagdudulot ng mas maraming pag-atras sa kakayahan ng katawan na maibigay ang sapat na daloy ng dugo sa mga tissue na nangangailangan nito. Kaya ang simpleng pag-inom ng sapat na tubig, 8 hanggang 10 basong tubig sa isang araw, depende sa katawan at sa aktibidad, ay isa sa mga pinakasimple ngunit pinaka-epektibong bagay na magagawa para suportahan ang vascular health. Ngayon, habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating talakayan, nais kong bumalik sa kung saan tayo nagsimula. Sa kwento ng lalaking 67 taong gulang na pumunta sa kanyang urologist. Matapos ang konsultasyon, matapos ang lahat ng mga tanong ng doktor tungkol sa kanyang pagkain, tulog, stress at gawi sa pamumuhay, ang lalaki ay nakatanggap ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi isang reseta ng gamot. Ang ibinigay ng doktor ay isang plan, isang simple, araw-araw na plano para sa mga pagbabago sa pamumuhay. Sinabihan siya na uminom ng 2 tasa ng natural na kape sa umaga, walang labis na asukal. Sinabihan siya na kumain ng isda 3 beses sa isang linggo. Sinabihan siya na maglakad ng 30 minuto bawat araw. Sinabihan siyang matulog ng hindi bababa sa 7 oras bawat gabi. At sinabihan siya, at ito ang bahagi na hindi niya inaasahan, na kausapin ang kanyang asawa. Nasabihin ang mga nararamdaman niya, na huwag dalhin ng nag-iisa ang bigat. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik ang lalaki sa doktor. Ang kanyang energy levels ay tumaas. Ang kanyang mood ay nagbago. At ang relasyon niya sa kanyang asawa, na nagsimulang magbago ng 4 na taon na ang nakakaraan, ay nagsimulang muling lumago. Hindi ito isang pelikula. Hindi ito isang eksagerasyon. Ito ay ang simpleng katotohanan ng kung ano ang mangyayari kapag tinatrato natin ang ating katawan bilang isang sistema, at kapag sineseryoso natin ang mga bagay na madalas nating inaatras. Sa huli, nais kong ibahagi ang isang refleksyon na umaasang magdadala ng kaunting liwanag sa paksang ito. Ang kalusugan ng lalaki at ang kalusugan ng mga relasyon ng lalaki ay isang paksang nangangailangan ng mas bukas, mas malalim, at mas maawain na talakayan sa ating lipunan. Ang kultura ng lalakihan, ng pagiging malakas, ng hindi paghingi ng tulong, ng pagpapalabas na lahat ay maayos kahit hindi, ay nagdudulot ng malaking pinsala sa aktwal na kalusugan ng mga lalaki sa ating bansa at sa buong mundo. Ang isang lalaki na humingi ng tulong ay hindi mahina. Ang isang lalaki na nagmamalasakit sa kanyang kalusugan ay hindi selfish. Ang isang lalaki na nagbubukas sa kanyang asawa tungkol sa mga nararamdaman niya ay hindi babae. Siya ay matalino, siya ay mapagmahal, at siya ay nagtatayo ng pundasyon para sa mas malusog na pamilya. Ang pag-alaga sa sarili ay pag-alaga sa mga taong mahal mo. Kapag malusog ka, pisyolohikal, emosyonal at pisikal, mas mainam kang maging asawa, ama, kaibigan at miyembro ng lipunan. At ngayon, bilang pangwakas na salita mula sa pananaw ng mga espesyalista, ang mga doktor na nagtatrabaho sa larangan ng men's health ay paulit-ulit na nagbibigay ng parehong mensahe. Huwag hintayin na lumala ang bagay bago humingi ng tulong. Ang pag-iwas ay palaging mas mabuti kaysa sa paggamot. Ang mga simpleng pagbabago sa araw-araw na pamumuhay, sa pagkain, sa tulog, sa ehersisyo, sa pamamahala ng stress,
ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng kalusugan ng isang lalaki ng mas malaki kaysa sa anumang gamot. At ang kape, ang inyong simpleng tasa ng kape tuwing umaga, ay maaring maging isang maliit na bahagi ng mas malawak na pattern ng pamumuhay na sumusuporta sa inyong kalusugan. Hindi ito mahika, ngunit ito ay isang maliit, masayang hakbang patungo sa mas malusog na buhay. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, at gusto kong seryosohin ninyo ito at isulat ang inyong sagot sa comment section. Sa inyong palagay, ano ang pinakamahirap na bahagi ng pag-aalaga sa sariling kalusugan para sa isang lalaki sa ating lipunan ngayon? Ang pagkain? Ang stress? Ang kulang na oras? O ang kultura ng pagiging malakas na humahadlang sa paghingi ng tulong? Ibahagi ang inyong saloobin. Dahil ang mga sagot ninyo ay tumutulong sa ating komunidad na maunawaan ng mas malalim ang mga hamon na kinakaharap ng mga lalaki. At sa pag-unawang iyon, mahahanap natin ang mas magagandang paraan ng tulong at suporta para sa isa't isa. Salamat sa inyong oras. Alagaan ang inyong katawan, alagaan ang inyong relasyon, at huwag kalimutang ang tunay na kalusugan ay hindi lamang ang kawalan ng sakit. Ito ay ang kasaganaan ng lakas, ng koneksyon, at ng buhay na puno ng layunin.